guys, welcome back again sa aking channel and it's me, your Tech Veho. So, meron na naman tayong another video tutorial for today. And bago ang lahat yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, make sure lang na nakasubscribe ka na and hit mo na yung notification bell sa baba and subscribe button para updated ka sa lahat ng mga videos na ina-upload ko. So, ayun na nga guys, kung napapansin niyo sa mga recent uploads ko, ayan, medyo matagal-tagal bago tayo nakapag-upload ulit ng video tutorial. And alam ko naman na madami sa inyo ang nag-aantay ng panibagong video ko dito sa aking YouTube channel. So disclaimer naman guys, itong video na ginawa ko about sa pag-vlog is base lamang sa aking experience. So, isi-share ko sa inyo kung paano nga ba nag-start yung vlogging journey ko dito sa aking YouTube channel. So, ayun na nga guys, back to the topic na tayo. So, ano-ano nga ba yung una kong mga ginawa at mga sunod-sunod na steps din kung paano ako nakapag-start ng aking vlogging journey dito sa YouTube. So, yung tips number 1 ko is yung equipment. Napakahalaga talaga sa atin ng mga nagbo-vlog na mayroon tayong equipment na gagamitin kapag mag-start tayo ng vlogging. So, kapag nagbablog tayo guys, hindi naman usually na dapat mamahalin yung una mong gagamitin na gamit sa pagbablog unless meron ka talagang support na kaya mong bilhin yung mga gamit na gagamitin mo. So, yung sa akin guys, ang una kong ginamit is gumamit lang muna ako ng smartphone and bumili din ako ng isang microphone para magamit. Nakikita nyo naman maganda yung quality kahit meron siyang background noise, hindi nahihinig. So, ayun, number 1 yun guys, dapat pag gumamit kayo ng microphone, hindi dapat nahihinig yung surroundings and medyo clear yung sinasabi nyo doon sa video para maging maganda yung paghahatid or pag-deliver ninyo ng video ninyo sa inyong manonood. Guys, next step natin sa ating equipment is syempre, dapat meron din tayong laptop. Ayan. So, ayan. So, dapat guys, hindi naman sa, syempre hindi lahat ng nag-i-start sa vlogging is kaya mag-provide ng mga equipment. So, kung ano po yung primary ninyo na ginagamit, mga nada-download tayo, mga application sa ating smartphone na pwede natin gamitin sa pang-edit ng ating video kung wala tayong laptop or tablet. So, ayun, ako, nung primary dati, nung nag-start pa lang ako dito sa YouTube, cellphone po talaga yung gamit ko, pati sa pag-edit ng aking video. Kung mapapansin niyo meron yan sa aking mga unang vlog na video tutorial. So, may kita nyo yan doon. Gamit din ako ng mga third-party application sa App Store and Play Store. So, ayun, dapat medyo aralin din natin guys kung paano mag-edit ng video. So, para magkaroon din ng magandang quality yung video ninyo, lalo kapag nanonood na yung mga viewers ninyo. So, for the next na step naman sa equipment ulit guys, is dapat meron tayong extra na camera. Kung kayo man ay mag-vlog ng outdoor. Pero kung indoor naman, yung mga vlogging type content na gagawin ninyo, is recommended ko talaga na pwede naman gumamit ng smartphone kung talagang hindi tayo makapag-provide ng another types of camera. Tips number 2 natin guys is yung ating content. So, pag sinabi natin content guys, dapat isipin mo kayo mahilig or yung number 1 na gustong-gusto ninyong gawin parang daily vlog ninyo dun sa channel ninyo. So, ayun guys, ako nung first ko pa lang dito sa aking YouTube channel, madami na akong trinay na niche. So, madami, ibig sabihin ng niche guys is yung pinaka-content or isang content dun sa YouTube channel mo. So, ayun guys, nagtry ako, meron akong mga music na ginawa dati, meron ding game tutorial. So, hindi talaga siya nag-boom dahil nung tinatry ko siya, parang hinahanap ko pa yung sarili ko nung time na yon. So, ang sabi ko, paano nga ba ako gagawa ng video na mas interesting? So, ayun, dapat mas interesting yung video na binibigay mo sa iyong viewers. And isa lang yung topic mo. So, para hindi din sila magkaroon ng
confusion guys dun sa mga pinapalabas mo doon sa iyong channel. So, recommended ko din guys na kapag gumawa ka ng content, make sure na meron kang playlist sa channel mo. So, para kapag revisit nila yung mga video mo is hindi sila malilito. So, kung meron yung channel mo na parang random siya, more on vlogging, tutorial, or more on ano siya, parang vlogging din, and then cooking. So, ayun, mas recommended ko sa inyo guys na gumawa kayo ng playlist. Tips number 3 ka guys is yung pag-shoot ng video. So, kung ang vlog mo is indoor siya, make sure lang na yung lighting mo is maliwanag, and then medyo plain yung background natin guys. Kung medyo naman magulo yung background ninyo, siguro i-recommend ko na lang na maglagay kayo ng any type of curtain na hindi naman ganun ka-colorful and hindi masakit sa mata. So, para kapag in-upload ninyo yung video ninyo is clear lang yung background niya and mas maging kaaya-aya sa mata ng viewers. So, ayun, another tips for shooting ng video, dapat hindi maingay yung surroundings natin. So, mas makakapag-concentrate tayo and mas makakapag-isip tayo ng mga sasabihin natin usually dun sa ating vlog. So, kapag mas tahimik, mas magiging maganda yung magiging resulta ng inyong video. So, ayan. So, yung akin is, ayan, mas maganda nga na tahimik lang yung surroundings. Ayan, nakapag tuloy-tuloy akong mag-vlog. Siyempre guys, kapag nasa video shooting na kayo, dapat hindi kayo nahihiya na magsalita doon sa harapan ng camera, and na lakasan ninyo yung boses ninyo. Ipakita nyo talaga kung sino kayo and be more confident, kasi the more the confident you show yourself to the camera, yourself to other people, mas nagiging maganda yung kalalabasan ng content mo and mas ma-appreciate ka ng mga viewers mo. Add na din natin guys na kapag nag-shoot kayo ng video, dapat yung mata ninyo is nakatapat mismo dun sa camera ng smartphone ninyo. So, huwag kayong titingin dun sa screen ng phone ninyo, kasi kapag nakatingin kayo dun sa screen is parang hindi kayo nakatingin doon sa viewers ninyo. So, ang dating niya, iba yung point of view mo. So, ang mangyayari is parang hindi magiging interesting yung content na nagawa mo. So, punta na tayo sa editing guys. Ayun, dapat mas maging creative tayo sa pag-edit ng video. And then, kung kaya ninyong lagyan ng mga sound effects or mga background sounds yung inyong video na hindi ganun kasakit sa tenga and parang pang-attract nyo lang siya sa inyong viewers, yun, pwede nyo siyang lagyan. And then, yung advice ko din guys is kumuha kayo sa YouTube. So, ayan, madami tayong mga clips and sound effects na walang copyright. So, ayun, pwede kayong kumuha dun guys. Pag kumuha kayo doon, hindi magkakaroon ng copyright claim yung video ninyo. Mas maganda kasi na hindi kayo masyadong mapapagod sa pag-e-effort ng video niyo, kasi mamaya nag-upload kayo ng video and the more the effort na nagbigay kayo sa video nyo and na-copyright lang kayo, so parang masuulit pa kayo nun. So ayun, after nun guys, syempre yung last is yung thumbnail. Yung thumbnail mo is dapat more on interesting siya sa iyong viewers. Syempre, nakakatch viewer yung attention kapag dumaan siya sa FYP ni YouTube. So, like for example, ayan, nakita nyo sa aking screen yung mga sample na ginawa ko dun sa aking thumbnail. So, ayan, once na makita ng viewer yan, mas magkakaroon siya ng parang interest doon sa iyong contents. So, yung last part ng ating video guys is yung uploading. Ayan, so sa pag-upload ng ating video sa YouTube channel, it takes time para i-check ni YouTube yung iyong video kung meron nga ba siyang copyright claim, makikita doon sa iyong video. So, ayan guys, kapag after nun, na i-upload mo na siya, recommended na naka-landscape yung ating video dahil ang recommended ni YouTube is 16:9. So, ayan. So, kung bago ka pa lamang nag-vlog and hindi ka pa ganong familiar sa mga
settings ni YouTube Studio. Ayan, gagawa natin siya ng another vlog and then ituturo ko sa inyo kung ano nga ba yung mga dapat natin aralin dito. So, ito nagtatapos yung ating video. I hope na may natutunan kayo sa aking panibagong video tutorial. And don't forget to like and subscribe and hit na din yung notification bell para updated ka sa mga videos na i-upload ko. So, see you soon sa aking channel. Bye!